Welcome to the UP Sculpture Garden here in Los Baños, Laguna. I am Junyi. I'm the artist who conceptualize and plan all these things with the help of Senator Loren Legarda. You can see the pavilion, which will be an event place in order to have the fund to sustain the garden. Ang pavilion na ito ay ginawa at dinesign ni Architect Bimbo. Sa kaliwa ko, ang title nito ay Abortion. Ginawa ko ito, ang materialis ay indigenous, yung mga twigs lang, hindi katulad nito na ginawang permanente. Ang wood things ay ang unang indoor installation exhibition sa history ng art na ginawa ko rin sa CCP. Medyo nakakatakot kasi parang mga uod ito, no? So, ginawa ko ito para gumawa ng another environment. Kung papasok ka sa exhibition ko, makalimutan mo yung environment sa labas kasi ma-hook ka doon o ma-captured ka doon sa installation. Ito yung ginawa naming parang may edition, 100 edition na binibinta sa mga collectors. Yung edition namin ginawa ay maliit lang po, pero ito ay malaki. Ang title nito ay Garden ng Babylon. Ito po ay ginawa ko noong 1970 bago mag-martial law. Ako po ay isang aktivista sa UP. Itong balag na ito, ginawa sa Diliman, 1970, puro lang po kawayan. No? Ang purpose nito ay for me to make a freedom space. Now, what is important with this work is that this is the very first installation outdoor exhibition sa history ng art sa Pilipinas. Itong balag ay maliit lang, hasos ito rin kaliit. Ginawa lang ng bakal para permanente. Ang gumawa po dito ay si Architect Bimbo. Ang Open Doors in 2009, nagkaroon ng open competition para gumawa ng isang monument doon sa Holocaust Memorial Park sa Israel. So ako yung nanalo ng Grand Award. So kung andoon kayo sa Israel, makita niyo doon sa Holocaust Memorial Park ng Israel na 35 hectares. Napakalaking park ito. Ang Bantayog Wika ay programa ito ni Senator Loren Legarda at ng NCCA. So nagpa-competition sila para malagyan ng Bantayog Wika or marker ang bawat lugar na may sariling language. This is important because it gives pride to a locality. Ito pong inuupuan ko, ang tawag nitong installation na ito ay angod. Ang original po nito ay ginawa ko sa harap ng CCP ng Earth Day ng 2007. Yung original na angod ay gawa ng kahoy. At gumawa po ako ng installation na more than 1 hectare big. I think it's the biggest installation, the history ng installation sa Pilipinas. Angod is illegally cut from the illegally cut logs, usually dito sa Quezon. So now, for this purpose, nagpagawa ako ng adobe, konti lang, just to represent the 10,000 angod that I exhibited at CCP. So ito ngayon, permanente kasi adobe po ito. Ito po yung trabaho ko na ang title po ay Bagong Binhi. Yung Bagong Binhi, ginawa ko yung 1986, just right after EDSA. So nanalo po ito ng Grand Award. Ang significance po nitong trabaho na ito, kasi for the first time sa art competition sa Pilipinas, nanalo yung gawa lang ng mga baging-baging, mga twigs, mga dahon-dahon. I commission my sculptor friends na magagaling. Katulad nito kay Achillesan, isa siyang veterano, at siya ay pinaka-active ngayon sa international art scene. No?
tinatawag Seed of Autumn. Ito po ang in-exhibit ko sa Tokyo many years ago, I think 1980. Iyon ang interpretation ng isang young artist sa kung paano niya i-represent yung Seed of Autumn ko. But basically, it's the same except for the cage. Ito naman ay interpretation ng pamangking kong si Richie. Ito yung trabaho ko sa Park and Wildlife na I think I made 21 of this para sa APEC conference that year. So bawat isang puno, isang structure ay represent one country. Ang material po dito ay yakal, kasi ang yakal will last sa labas, no? Hindi ordinaryong kahoy. Ang sa taas naman is stainless yun. So practically, this will last for a very, very long. You can see the KKK flag. This is a very significant piece of work of mine. I made 100 of this. 100 ang title. So maliit lang ang version nito. Yung original version, malaking kawayan. This is the first and only competition sa installation. Ito po yung model ng balanghay. Ang balanghay ay, as we know, ito yung ancient na mga bangka na ginagamit natin. Umaabot tayo sa China, ito lang ang ginagamit. So, but this one, nirepresent ko yung other side na parang skeletal, ito po yung nakaraan. So, yung solid po, ito na yung spirit ng balanghay sa modern time. The spirit is the same, adventure to explore, to survey things. Ito pong nasa malapit sa akin, ang title po nito ay Ang Mga Kahoy Natin. Ito po ay sinali ko sa competition ng 1974 at nanalo po ito ng Grand Awards. Ito ay inspired ng makiling. Nakita ko ito habang naglalakad ako sa bundok, nakita ko yung mga sanga ng kahoy na parang uniform, nakaganon silang lahat. So ginawa kong artwork. 2 doors. Dalawang pintuan. So nakabukas po ito, may tao pong pumapasok sa pintuan. This is wood carving, ang original, no? Pumapasok yung nakahubad na lalaki sa pintuan, kalahati. Paglabas niya, babae sa kabila. Now, ito po ay sinali ko rin sa competition, ay nanalo po ito ng first prize. Binili po ito ni Angara, si Delayed Senator Angara. Ito ay part lang ito ng isang malaking eskultura. Ang title po nito, The Two Fools. Ito po ay nag-represent ng isang queen at yung kapares po niya ito na ihang namin dito, idea po ito ni Architect Bimbo, gusto niya ihang yung joker. Kasi itong trabaho na ito, isang joker na nakahang at ang queen ay sa baba. Actually, yung babae na yon ay representing Martha Graham na favorite dancer ko. Martha Graham, if you know, is the mother of modern dance. Ang huli nating i-discuss ay ang monumento ni Makiling. The whole garden is dedicated to Makiling. Alam naman po natin ang legend ni Makiling, so hindi pwedeng hindi siya gagawin ng isang monumento.